Hello, magandang araw mga ka-MPO. Ito uli si Jerry at ng team worker at MPO, ang admin ng group. At nandito tayo muli sa isang video na papakita natin dito kung ano yung ating back office. Okay? So, para din ito sa mga newly member at sa mga newly activated yung account para maging familiar sila sa kanilang back office. So, ang back office po na tinatawag, ito po yung ating website o yung ating replicated website. So, once na-activate ang inyong account, magkakaroon kayo ng sarili ninyong copy, okay, ng inyong back office. So, sa back office, dyan po natin makikita lahat ng ating mga transaction, lahat ng ating mga activities ng ating account. Okay, so mamaya makikita natin kung ano yung laman ng ating back office. So, isa-isahin muna natin yung mga menu. So, sa taas, meron po tayo ditong home. Kung kayo ay nasa isang page, pwede kayong click itong home para pumunta kayo sa inyong dashboard. Okay? So, merong company. Dito natin makikita yung ating company profile. At yung kung kailan nag-start ang company. Okay? So, nandiyan po yan. Nandiyan din po ang legalities sa ibaba. So, makikita po natin dyan. Ang products, okay, and services. Okay, we have the ebooks and we have the banner advertising. Ito po yung ginagamit natin para makapag-advertise tayo ng ating ibang business aside sa MPO. Katulad po ng mga nakikita nyo yan sa taas, yan po yung 468 by 60 banner na kapag kinilik nyo, magdidirect kayo sa o magre-redirect kayo sa kanilang website kung saan man yun. Okay? So, katulad nito, work from home, pag kinilik mo yan, meron kang ibang screen na pupuntahan. Okay? So, kagaya po nitong Balik Manggagawa. So, ito po yung website ng POEA. So, pupunta po kayo sa kanilang website once na ipinilik nyo to. Okay? So, isa lang po yan sa mga product ng ating package kung nag-purchase tayo or nag-activate tayo ng account. Okay, next, we have the comp plan. So, dito natin makikita, mapapanood ang ating comp plan. Pwede nyo i-download, pwede nyo i-view lang. Okay, pwede nyo mapanood in Tagalog version and in English version in YouTube. Also, we have the pre-sign up. Ito natin ginagawa yung ating pre-sign up, of course. And then, we have the contact us form. So, kung meron kayong tanong, pwede natin ditong ilagay at isend. At ang MPO management po ang makakatanggap niyan. We have the login button. Dito tayo mag-start once na gusto natin makita yung ating back office. And then, pwede kayong pumunta dito sa ating FAQ. Yung mga tanong ninyo, pwede natin ditong makita. Okay? So, nandyan po lahat ang, or kung hindi man lahat, mostly nandyan po yung mga katanungan nyo sa MPO. And then, we have also the e-load. So, I don't think kung meron na siyang laman. Okay? So, wala pa po siyang laman. Hindi pa siya na-update. Okay, mag-login po tayo sa ating account. Tingnan natin ang ating account. Okay, so click mo natin ng home para lumabas ang members login. Let's say, check po natin ang ating account. Click login. Okay, ito po yung ating tinatawag na dashboard. Okay, so meron tayong dashboard button. Meron tayong downlines. Dito natin makikita yung ating mga downlines. Mamaya, pakita natin yan. Meron po tayong purchase. Dito natin inilalagay yung ating payment form. At kapag nagkaroon na tayo ng code, dito natin makikita yung ating mga codes. At kung tayo ay mag-encashment. At kung magkano yung ating available sa ating e-wallet. Sa itaas naman, meron tayong click and share button. We have also the pre-sign ups. Makikita natin yung ating mga nag-pre-sign up sa atin. And then the e-books. Dito natin makikita ang ating mga products. We have the banner setup. Okay, kung mag-set up tayo ng ating banner. And then also the logout, of course. Okay, umpisahan po na natin sa ating click and share. Okay, so para po sa mga activated 1,500 entry, so meron po kayong ganitong click and share button. Pero para sa mga 688 entry, wala po kayong click and share button. Okay? So, click po natin sa click and share. So, makikita po natin dito ang 10 ads. So, I've done 1 ad kanina umaga. Okay? So, kiklik po natin yan isa-isa. Okay? So, try natin itong Jollibee.
Okay, so magbibilang po lang siya hanggang 20 seconds. And then, hihintayin lang natin yan hanggang sa matapos ang kanyang counting. So, pwede po kayong tumingin, pwede po kayong magbasa habang hinihintay natin yung oras. So, madali lang po yan, 20 seconds. And then, kapag natapos na, meron po dyan lalabas na word. Kailangan i-type nyo yung word na nakikita nyo, o kung hindi nyo mabasa, pwede nyo i-rotate itong button na to at bibigyan kayo ng another word para yung word na readable. Okay? So, pwede na po natin basahin, pwede natin i-type. So, that's Pentel. And then, para ma-claim nyo yung 3 pesos, hindi po ito makiklaim agad. Ibig sabihin lang ng claim para ma-credit sa ating account yung 3 pesos. Okay? So, kanina po meron tayong 3 pesos and then meron tayong another 3 pesos. So, nadagdagan po yung ating 741 kanina o 744 kanina and then naging 747 ngayon. Okay, so we have another one. Click ulit natin hanggang sa maubos po yung 10 ads. Okay, hintayin natin yung 20 seconds. Mabilis lang naman po yan, 20 seconds. Okay, pag natapos, i-read ulit natin yung word. That's find top. So, ganun lang po kadali. Kung ano yung lumabas na word, hindi nyo mabasa, click nyo po dito sa rotation ng or another word. Okay? And then, claim your 3 pesos. Then, mag-accumulate po yung ating 3 pesos dito sa ating amount. Okay? So, ito po yung isa nating ginawang banner. Lumabas po ngayon. Nakita natin. Okay? So, kung pagka-click natin yan, okay, makikita po natin dito sa ibaba, sa pinaka ibabang kaliwa, okay, yun po ang ating referral link. Okay? So, pwedeng banner mo, ilagay mo yung iyong referral link. Once na nag-click sila dyan, pupunta sila ng pre-sign up. Okay? So, ganun lang po kadali. Yun yung isa sa ating products, ang ating banner. Okay? So, let's say, natapos na natin itong PTC, okay? Or pwede nating ihinto, but make sure na i-click nyo within 24 hours. Otherwise, kung ano yung natirahin, hindi na po yan mapapadagdag kinabukasan. Okay? So, sayang naman po yung ating mga ads. Okay? So, next, we have the, pakita natin yung sa pre-sign up, dumaan na po tayo dito, nung nag-create tayo ng account. Okay, so, punta po tayo ng ebooks, makikita natin ang ating ebooks. So, select an account. Okay, so, click go. So, makikita po natin dito yung ating mga ebooks. Okay, so, readable po yan at saka downloadable. So, pwede nating i-download. Okay, so, click natin dito. And then, pwede nyo i-save or i-open. Okay? Pwede nyo i-save file and then open. So, ganun lang po kadali. Next, we have the banner setup. Okay? So, ang banner setup, pag kinilik natin yan, click natin yung account, click go. Okay? So, kung makikita natin, meron ako ditong banner na i-set up. So, ito po yun. Okay? Ito po yun. So, kung mag-click ka or mag-create ka ng banner, okay, make sure na sa tiny picture ka pupunta or sa Dropbox. But, on my opinion, mas maganda po sa tiny picture. Mas madaling gumawa ng small picture. Or make sure na meron kang picture na gagamitin natin sa banner. So, ito po yung mag-create. Okay, ito po yung mag-create ng ating banner. Let's say, nag-click po ako ng tiny picture. Okay, for example, mag-browse ako. Kailangan po nakagawa na kayo ng banner. Okay? So, for example, ito, ginawa ko to. Okay? Pwede naman pong lahat ay text lang. Okay? Preview natin to para makita natin. Okay? So, ganyan lang po kaliit. Okay? Then, ito naman sa isa kong member, ginawa ko din. So, meron siyang business na organic gold. So, pwede nyo pong gamitin yan. Okay? Pwede rin po yung logo with a logo also. So, pwede nyo pong pagsamahin yan sa isa lang banner. Okay?
So, ito po, ginagawa natin, pwede po kayong gumawa sa paintbrush, and then pwede po rin kayong gumawa sa PowerPoint, and then inyong dalhin sa paintbrush para mas maliit yung picture. Okay? And then, i-save as nyo, ilagay nyo sa isang folder, and then, yun po ang ating i-reload dito sa ating tiny picture. Okay? For example po, itong organic gold. Okay? So, click open. Okay, so meron tayong nor.jpg. Okay, so itong ating tags kahit po wala na yan. Then file type, then image. So always image, and then resize, always default. Then just upload it. Okay, so pag nag-upload po yan, bibigyan ka po niya ng direct link for layouts. So ito po ang gagamitin natin. Okay, ito po ang gagamitin natin. Ang pag-create po nito, ang pagdadala po nito sa ating banner setup is i-highlight natin ito. Okay? And then, oops. Okay, highlight. Okay, and then right-click, copy. Okay? And then, puntahan nyo po yung inyong MyProtect. And then, ilalagay lang po nyo dito sa image link. Okay? Ilalagay nyo dito. So, papalitan nyo lang yan. Okay? Kunyari, ito na yon. Okay? And then, yung target link, kung ano yung link na pupuntahan once na inilink or ating kinilik yung ating banner. Okay? Pwede po yung referral link nyo dito. And then, click save. Hindi ko po siya isi-save dahil ayaw kong palitan yung aking banner. Okay, so pinakita ko lang po kung paano gumawa, kung paano natin i-load yung ating ginawang banner sa paintbrush or kaya sa ibang software. Okay, make sure lang po na 468 by 60 ang kanyang length at saka ang kanyang height. Okay, yan lang po ang pwede nating makita ng mas maganda yung resolution. Okay, so kung malaking picture po yan, hindi po nyo makikita ng masyadong maganda. Okay, so make sure lang po na ganito lang kaliit. And then, pwede natin i-save. Once na i-save natin yan, kung ano yung laman nito, siyang pupunta dito. Okay, so assume po natin na ito na po yung lumabas. So, isi-save nyo lang yan. And then, that's it. Hintayin nyo na lumabas yung ating banner sa ating back office. Okay, so tapos na po tayo dito sa click and share, pre-sign up, ebooks, at saka banner setup. So, balik tayo sa ating dashboard. Okay, so nakikita natin dito ang ating sponsor, ang ating account name, kung ilan ang ating direct referral, ang ating commission, ang ating pass up, ang ating commission sa pass up, ang ating first cycle, kung magkano ang ating commission sa cycle, ang ating second cycle matrix. So, naka 8 cycle na po tayo. So, commission natin. And then, yung ating e-wallet. Okay? So, ang e-wallet po is 100 pesos kada isang cycle ng matrix mo. Diba? 400 ang second cycle up to infinity. So, magiging 300 lang po ang mapapunta sa inyong account at ang 100 pupunta sa inyong e-wallet. Kaya po 800 dyan kasi naka 8 cycle tayo times 100, that is 800. Okay? And then, yung matching bonus, ito po yung ating binary. We have 58 pairs na, and then ang commission natin is 5,800. So meaning 58 pairs times 100 pesos, which is 5,800. Okay, so meron na po tayong a total of 10,700 na earnings. Dito lang po yan sa MPO. Hindi pa po kasama dyan ang PTC. So ito lang po yung tinatawag natin na sa mga bonuses natin. Okay, so meron po tayo dito ng i-view lang po natin yung details ng ating qualified earnings. Okay, so makikita natin dito yung ating summary. Okay, yung ating direct commission sa ating direct referral, meron tayong 900. Yung ating pass up, okay, meron tayong 8 na pass up. Okay, so 1,400. Yung ating first cycle, okay, which is 200. Ang first cycle po talagang 200 lang yan. Hindi na po yung tataas. Kasi after first cycle, second cycle na po yan. Okay? Which is 400 na po ang ating makukuha sa ating second cycle.
And then, yung ating binary commission, okay, meron po tayong 58 pairs, kaya times 100, meron tayong 58. Okay, so wala pa po yung ating profit sharing at ang ating click and share commission. Okay, so dito po sa ating ating qualified earnings, so ating cash out is 4,000. Okay, and then 4,000 iless po natin yung sa 10,7 magiging 6,7 ang ating makukuha. Okay, and then ito lang po yung ating gross. Okay, and then yung ating ating view details natin, mga deductions, ito po yan. So we have 10% tax, 670, so 10% ng 67, that is 670. Admin fee of 75 pesos, system fee of 75 pesos, at ang medical mission of 100 pesos. Ito pong 100 pesos na to is automatic po yan. Okay? So 10 times lang po yan kukuhanin sa atin. So ibig sabihin 10 payout lang. So yung ika-11 payout, wala na po itong 100 na to. Magiging 10% tax na lang at ang ating admin fee at ang ating system fee. So I have a total of 5,780, which is pwede ko siyang i-cash out every Monday. At ang release po is every Friday. Okay? So ito na po yung ating sinasabi natin na mga activities ng ating account. Okay? So nakita po natin dito, medical mission contribution, meron akong 100. Okay? And then cash out status, naka-active ako. Ang profit status ko is inactive kasi wala akong 10 direct referrals itong buong January. Okay? Kaya po nakikita natin dito, yung iba po nakikita, nagsasabi bakit inactive ang account ko. So nakikita po natin ay ito. Okay? Yung green po, active yan para sa ating cash out kasi meron na tayong at least 2 direct referral. So meron po tayong 4 kaya naka-green po yan. Kung meron lang po kayong isang direct referral, hindi pa po yan naka-green. Okay? Kung magkaroon na kayo ng 2 direct referral, then active po kayo. Ibig sabihin, meron na po kayong required na 2 referral. Okay? Kaya po nag-green yan. Itong inactive, naka-X po yan dahil wala pa po kayong 10 direct referral para mag-qualify kayo sa profit sharing. Okay? So, maliwanag po tayo dito. Okay? So, ito po yung ating tinatawag na activity ng ating account. Okay? So, click po tayo dito sa ating downlines. Now, sa downlines, meron po tayong 2 option dito. Okay? So, yung ating Rocky since itong ating main account. And then, click natin dito. Meron tayong ipapakita dito kung ilan ang ating direct referral, ilan ang ating profit sharing, ating first cycle matrix, at ang ating second cycle matrix. Okay? And then we have also the binary. Ang binary naman natin, makikita natin ang ating left, ang ating right. Kung ilan ang ating tao sa left at saka sa ating right. Okay? So ipasilip ko lang po sa inyo ang ating mga nagtiwala sa atin, mga members. Okay, ito po ang ating binary sa left, ito po ang ating binary sa right. Okay? So, tingnan po natin. So, meron na po tayong 87 sa left, meron po tayong 72 sa right. Okay? So, dito po natin nakikita yung ating mga members. Ang direct referral naman po, ang PS, ang 1cm at ang 2cm, click po natin dito sa ating go button. Okay? So, direct referral of Rocky, so we have 4, and then receive pass up for Rocky we have 8. So ito na po yung ipinaas up. Okay, ito po yung mga nasa right side. Okay, mga nasa right side ng left side ni Rocky. Okay, so ito yung mga pass up. And then ito yung first cycle matrix. So sabi sa inyo once lang nagsa-cycle. Okay, and then ito yung second cycle, naka 8 na tayo. So, kung makikita nyo, 300 lang yung kinukuha. And then, yung 100 na punta po doon sa ating e-wallet. Okay? So, 300 lang po yan. Supposed to be 400 po ang bawat second cycle. So, less 100,
napapapunta po yan sa ating e-wallet. So, dito po yan sa e-wallet. Okay? Okay, click po natin ang e-wallet para makita natin. Click go. Okay. Now, I've done some transaction. Okay? So, kung makita po natin dito, may mga transfers, may mga code akong binili using my e-wallet. Kasi sa e-wallet po, yung 800 nyo is pwede na po kayong makabili ng isang code sa 688 na entry. So, sa using e-wallet, iba po ang kanyang price. Okay, so 688 ang normal. Kapag ginamit nyo ang e-wallet, 788 po ang inyong ibabayad. Okay, so yun po yung procedure ng pagbili ng code using your e-wallet. Okay, so punta naman po tayo dito sa purchase. So ang purchase, kung kayo ay nagbayad na sa inyong ng inyong pay-in, so dito po kayo pupunta. Okay, kung ikaw ay bagong activated kung ikaw ay magpapa-activate ng account, okay, maglalagin ka sa iyong account, pupunta ka dito sa purchase. Okay? And then kung let's say sa 1,500 ka nag-pay in, click mo dito, naka-default po ito sa 1,500. Kung 688 naman, i-click mo lang dito sa 688 regular payment form at mag-iiba po ang inyong options. Okay? So kung sa 1,500 naman kayo pupunta, i-click mo lang dyan, and then i-enter nyo lang po ang inyong payment information. Kung let's say sa BDO ka nagbayad, click BDO. Kung ilang account, let's say 3 accounts, let's say 4,500, and then date sent, let's say ngayon 28, time sent, let's say 6 p.m. let's say 6 p.m. And then yung ang tracking number po dito po ay para sa mga remittance centers like sa Western Union or sa mga Cebuana Lulier. Okay? So para po ito sa mga courier, ito po nakalagay dito, remittance. Okay, sender's name, kung sino nagpadala, country of origin, city or province of origin. Okay? Ito po ay para sa mga remittance centers kung doon kayo nagpadala. Kung sa bangko po naman, dito kayo pupunta, fill this up for bank deposits. Kung sino yung nagpadala at yung bank or bank branch of origin at yung inyong pangalan dito. Okay? So, ito po yung magiging basihan ng kanilang pag-verify ng inyong payments. Okay? Then, click nyo yung submit. Okay? So, once na submit nyan, hintay lang po kayo ng 24 hours hanggat ma-verify nila. But, you can also send private message to Miss Jenny Luna just to inform her that you already sent your payment. So, just make sure to give your username para po ma-verify nila sa kanilang system. At once na-verify nila yan, ipapadala yan sa inyong account din. Okay? So, makikita nyo yung My Codes. Click nyo sa My Codes. So, makikita po nila dito. Makikita mo dito. Pinadala yung tatlong accounts o tatlong activation accounts and security codes. Okay? So, ito po ay gamit na. So, binili po ito ng isang taga-Canada. Okay? So, na-register na po yan. Kung hindi pa po yung naka-register, wala pa po yung username. Okay? So, ganun lang po kadali. Sa purchase, pupunta ka dyan kapag nagpadala ka na ng payments at bibili ka ng codes. Okay? So, madali lang naman po yan. Kokopyahin nyo lang po kung ano yung nasa receipt nyo and then click submit. And then, once na nagkaroon kayo ng chance na i-PM si Ma'am Jenny at sumagot, sabihin niya, okay, your code has been registered and then naipadala na sa inyong back office. Login kayo sa back office nyo and then click sa My Codes. Makikita nyo dito ang inyong mga codes. Then, that's the time na pwede nyo i-activate ang inyong mga accounts. Okay?
So, ganun lang po kadali ang purchase at ang my codes. Punta naman tayo sa encashment. So, sa encashment, okay, let's see. So, ito na po yung mga na-encash ko. Okay, ito na po yung mga na-encash ko. And then, okay, so hindi nyo makikita ang option para sa cash out, sa request. Kasi ngayon po ay, anong araw ba ngayon? Wednesday. So, every Monday po lalabas ang button para sa pag-request ng cash out. Okay, so usually, makikita nyo dito ang inyong available balance para sa cash out kung magkano. And then, meron ditong button, click encash. Okay, or encashment. And then, pupunta po yan sa inyo sa MPO system. And then, by Thursday or Friday, through announcement, sasabihin nila, okay, ito na yung mga payout ninyo. Okay, so ganun lang po kadali ang pagkuha. Any major banks, lahat po ng remittance centers, maging sa abroad, pwede nyo makuha ang inyong payout. Also in dollars, kung nasaan kayong bansa, pwede nyo kuhanin in US. Sabihin nyo lang po kay Ma'am Jenny na sa US nyo kukuhanin, and then ipapadala po nila through Western Union. Okay, so ganun lang po kadali. And then sa e-wallet na ipakita ko na kanina. Okay, so tapos na tayo dito sa ating dashboard, sa downline, sa purchase, sa my codes, encashment, and sa e-wallet. Okay, so ito po ang ating tinatawag na back office. So lahat ng ating transaction dito nyo makikita. Okay, so kung meron po kayong iba pang tanong, pwede po kayong mag-PM sa akin. Okay, and then sasagutin po natin yan. Okay, so yun po muna ang ating maipapakita sa ngayon, ang ating back office at ang ating replicated website para po sa ating mga newly member, para maging familiar sila sa kanilang back office. Okay, and then isa po pala, meron po tayo ditong dalawang button. So yung picture, pwede nyo po ditong ma-edit yung inyong picture. Punta po lang kayo sa edit picture, and then click lang nyo yung browse, and then go to your folder, upload, and then save. Then mapapalitan na po yan. Okay, and then dito naman sa ating edit profile, ito yung ating profile. Dito ang ma-edit lang ninyo ay ang inyong middle name, ang inyong date of birth, ang city and province, mobile number, email address, and then ayun, and then click save. And then pwede rin kayong mag-change ng inyong password. Click nyo lang ang old password, and then click new password, then retype new password, then click change. And then para naman sa pag-set up ng inyong bank account, ito lang po ay bank account. Sa bank account lang po ito. Ang remittance po, pwede nyo po yung i-request pagka po nag-encashment na kayo. Makikita po nyo doon ang portion para sa kung saan nyo gustong makuha. Kung Western Union, Cebuana, LBC. Pero sa bank account, kailangan pong i-set up natin dito. Okay, so yun lang po ang ating may papakita sa ngayon. Ito po yung ating tinatawag na back office o ang ating replicated website. Okay, sabi ko nga, kung meron kayong tanong, PM nyo lang ako, and then sasagutin po natin yan. Okay, so ito po ulit ang inyong admin ng team worker at MPO, si Jerlyn. Magandang gabi at magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye.